Oktubre na, kaya Oktoberfest na. Tiyak na babahan na naman ang beer. Nagsimula ito sa Germany taong 1810 bilang pagdiriwang ng kasal ni na Prinsipe Ludwig ng Bavaria at Prinsesa Therese. 1930 naman ito unang ginanap dito sa atin sa pangunguna ng German Club Manila. Bukod sa paboritong itagay ng marami nating ka-wonder ang serbesa o beer, naging katuwang na rin ito ng maraming kusina masters sa pagluluto. Ang beer ay gawa sa malt. Ito ay nakakapag-enhance nga ng flavor at ng aroma at ng kulay nito kasi meron siyang tinatawag na caramelization or browning effect, lalo na pag ito ay nilalagay natin sa init. Ang serbesang madalas ay kabanding ng mga nagsisenti sa buhay, may makasaysayang hugot din. Buhay ang Katipunan! Mabuhay! Likas daw ang tapang ng mga katipunero kahit walang impluwensya ng alak. Pero sa pagluluto, humihiram daw sila ng tapang sa alak para mas pasarapin ang kanilang mga pagkain. Ang lihim na yan ng Katipunan, ang susubukang ungkatin ng ka-wonder nating si Empoy. Mga giliw kong kababayan, bago kami sumabak sa laban, mayroon akong hinahanap. Hindi baril, hindi lihim, kundi asado de Carahay. Sa Bulacan daw matatagpuan ang pinakamasarap na karneng binabad, prinito, pinakuluan, sa kawaling bakal. Ngayon ako'y maglalakbay, hindi bilang mandirigma, kundi isang alagad ng lasa. Sundan niyo ako at simulan na natin ang paghahanap. Sugod mga kapatid! Ang putaheng target daw ni Empoy ang asado de Carahay. Isang pagkain Pinoy na naluto mula sa pag-aaklas ng mga katipunero. Yung asado de Carahay, galing siya sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ng asado, isang pamamaraan ng pagluluto yun or grilled. Carahay naman, ito yung tinatawag na malaking kawali. Tinawag siya na asado de Carahay kasi ginagawa ngayon yung asado doon sa Carahay. Sa likod ng malinamnam na lasa ng asaho de Carahay, nakatago ang makasaysayan nitong kwento. Naging simbolo ito ng pakikiisa ng mga kusinerong Pilipino sa mga katipunero laban sa mga Kastila, ang asado de Carahay. Ang mga sangkap kasi sa pagluluto na gamit ng mga Kastila, isa-isa nilang itinapon tanda ng paglaban. Ang mga patayang Kastila tulad ng asado na mabusisi at masarsa kung lutuin, naging simple ang mga sangkap. Ang alak naman na pampalasa, pinalitan ng serbesa o beer. Isang pamilya ng ka-wonder nating si Nico sa matagal nang nagluluto ng asado de Carahay. Minana pa raw niya ang recipe nito sa kanyang lola. Nung bata ako, dito sa bahay ng Lola Mila, pag may mga malalaking gathering, nakikita ko yung mga pagluluto niya, tapos tinuturuan din ako ng airmat ko, kaya nakabulatan ko na talaga magluto. Ang hindi raw pwedeng mawalang sangkap ng asado de Carahay, ang serbesa. Nagbibigay ng mas malalim na lasa sa asado de Carahay yung beer. Nagpapatender din ng meat. Pag nagkaroon ng chemical reaction yung beer dun sa ingredients ng asado, mas lalong sumasarap. Alcoholic beverages gaya ng mga vodka, rum at mga beer na yan ay tinatawag nating empty calories. Ibig sabihin, hindi sila nagtataglay ng mga bitamina at minerals na kailangan ng ating katawan. Sa pagluluto ng asado de Carahay, una munang ibababad ang buong manok sa mga pampalasa tulad ng luya, katas ng dayap at toyo. Hahayaan munang manuot ang mga pampalasa ng ilang oras. Saka ipiprito hanggang mag-golden brown ang manok. Yun na nga, Ginoo. Ang galing, Ginoo. Ang galing. Nasaan yung camera? Sa akin, Ginoo. Napakagaling ni Ginoo. Kung di mo natatanong, takot ako sa mantika. Talsik na ganyan. Sa Carahay, igigisa ang bawang at sibuyas na puti. Isunod ang sibuyas na pula.
Isasama ang pinagbabaran o marinade ng manok. Nauuhaw Ay, ako. ilalagay. Hop! Hindi inumin yan. Kanina pa ako nauuhaw eh. Lalagay natin dito yan. Mamaya ka na uminom. Ano ba yan? Beer. Beer ba yan? Akala ko tuba. Huwag mo muna inumin. Lalagay natin dito yan. Ang ibig mo sabihin, itong serbesa ilalagay dyan? Oh, ginawa ko kasi yan ang pinaka-sikreto ng asado de Carahay. Nagbibigay siya ng matinding flavor sa ating nilulutong asado de Carahay. Ilagay ang piniritong manok at syempre ang bidang pampalasa na serbesa o beer. Hayaang kumulo at lumapot ang sarsa. At ilang minuto lang, ihanda na ang kubyertos. Dahil luto na ang asado de Carahay. Sarap. Parang siyang adobo na beef steak na pinatisan. Na parang humba. Parang ganun. The best, the best. Hindi ko nalalasahan yung serbesa. Pero ang nalalasahan ko, yung sinangkot siya na chicken, tapos yung salsa, masarap. Ang maraming pagkain sa ating bayan, hindi lang sa lasa panalo, pati sa kwento at kasaysayan nito, nag-aalab ang sarap.